Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman sa ating lahat. Salamat sa Diyos dahil binigyan na naman niya tayo ng pagkakataon para makinig at mag-aral ng kanyang salita. Kaya mga kapatid, unahin natin ang magpasalamat sa Diyos. Unahin natin ang manalangin. Magsiyo po tayo. Father God in heaven, muli kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal o Diyos. Una sa paggising mo sa amin, Lord, ng maayos at malakas ang katawan. Salamat po. Salamat din muli, Lord, sa isang pagkakataon na naman na ipinagalaw mo po para kami po ay makinig na naman, mag-aral, magbasa ng iyong mga salita, O Diyos, ng iyong salitang makapangyarihan, O Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat. Pwede mo po kami samahan, turuan, gabayan, para lubusan namin maunawaan, maintindihan ang aming pag-aaralan ngayong umagang ito. At Lord, samahan mo rin po ulit ako para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po, Ama. Salamat po. Lord God, muli inaangkin namin ang katagumpayan ng gawain ito dahil kasama ka namin ngayong umagang ito sa pag-aaral na ito. Salamat po, salamat po. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga po ulit sa ating lahat mga kapatid. Mga kapatid, bago po ulit ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umagang ito, anyayaan ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel na mag-subscribe po. Paki-like and share nyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, nandito pa rin po ako sa Luke chapter 21. Ito po yung huling pagsabi ng Diyos na tayo ay mag-ingat. Ito yung salita ng ating Panginoong Hesus bago siya traidorin ni Judas Iscariote, mga kapatid. Marami tayong pag-aralan tungkol sa sinasabi ng Panginoong Hesus na mga darating, na mga unos, mga lindol, gera. Marami tayong maririnig, marami tayong malalaman, makikita na iba't ibang sign sa langit, mga kapatid. Yung pagpulangan ng moon, di ba po? Marami, at yung mga pag-aaway-away ng pamilya, kahit yung magulang, kapatid, ano po, kaya mag-aaway-away yan. At dito nga po sa aking sharing ngayong umagang ito, dito pa rin sa chapter 21 ng Luke. At dito po ako dinala ng aking devotion sa verse 34 hanggang 36 po yung aking isi-share sa inyo ngayong umagang ito. Ulitin ko lang mga kapatid. Luke chapter 21 verse 34 hanggang 36 po. Ito po ay may pamagat na mag-iingat kayo. Mag-ingat kayo. Yan po ang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus ngayong umagang ito. Ingatan nyo, huwag kayong magsaya masyadong. Ulitin ko mga kapatid, verse 34, ingatan nyo, huwag kayong masyadong maging busy sa pagsasaya, paglalasing, at sa pag-iisip ng mga worries sa buhay na ito. Kung hindi, bigla kayong aabutan ng araw na yun, na parang isang trap, kasi darating ang araw na yun sa lahat ng tao
sa buong mundo. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi kayong mag-pray na magkaroon ng lakas para malampasan nyo ang lahat ng mangyayaring ito. At makatayo kayo sa harap ng Son of Man. Salamat sa salita ng ating Diyos. Yan ang sinasabi na naman sa atin ng ating Panginoong Hesus. Dahil siguradong mangyayari ang lahat ng kanyang sinasabi sa atin. Ang babala ng salita ng ating Diyos. Mangyayari ang lahat. Sabi nga, ulitin ko lang, ingatan yung huwag kayong masyadong maging busy sa pagsasaya. Huwag masyado. Hindi pinagbabawal o hindi sinabi ng Panginoong Hesus na huwag tayong magsaya. Kailangan natin magsaya rin. Pero huwag masyado. Paglalasing at pag-iisip ng mga worries sa buhay na ito. Huwag tayong masyadong pag-isip ng worries sa mundong ito. Yes, marami tayong alalahanin, marami tayong kailangan sa buhay, marami tayong mga pinaplano sa ating buhay, sa ating pamilya, o sa trabaho, o sa schools. Marami tayong iniisip. Ano po? Pero sabi ng Panginoon, huwag masyado. Sabi pa rito, kung hindi, bigla kayong aabutan ng araw na yun. Yung araw na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na mangyayari. Baka abutan tayo ng mga darating na yun, mga kapatid. Kaya huwag masyado tayong magpakasaya. Huwag masyadong mag-worry sa buhay. Baka abutan tayo. Hindi natin napansin na ayun na pala ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa atin. Hindi man lang tayo nakapaghanda. Sabi gano'n, na parang isang trap kasi dating araw na yun sa lahat ng tao sa buong mundo. Walang exempted. Kahit magtago, aabutan ng mangyayaring yun. Lahat, sabi ng ating Panginoong Hesus, ng tao sa buong mundo. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Maging handa sa lahat ng oras. Lagi kayong mag-pray na magkaroon ng lakas para malampasan ang lahat ng mangyayaring ito. At makatayo kayo sa harap ng Son of Man. Sinisigurado sa atin ng ating Panginoong Hesus yun. Dahil alam niya na mangyayari ang lahat ng yun, ng lahat ng kanyang sinabi. Mangyayari yun sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya lahat din tayo ay pinag-iingat ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, pinahayaan ng Diyos na tayo makapagbasa, makapakinig ng kanyang salita at ibahagi ito sa lahat ng tao. Dahil gusto ng Diyos, gusto ng ating Panginoong Hesus na tayo ay maging handa. Sabi ko nga, kanina hindi naman binanggit, sinabi na bawal magsaya. Pwedeng magsaya, pero wag masyado. Pwede rin mag-isip, pero wag masyado. Ang sabi pa ng Panginoon, manalangin tayo, mag-pray tayo palagi. Hihingi tayo ng kalakasan para pagdating ng mga bagay na mangyayaring yun ay makayanan natin at makaharap tayo sa ating Panginoong Hesus sa pagdating niya dito para kunin ang mga taong nagtiwala, sumampalataya, umasa at naghihintay sa Kanya. Babalikan niya lahat ng taong yun, mga kapatid. Ang tanong lang, naka-ready ka na ba? Naka-ready na ba ako? Handa na ba tayo sa mga mangyayaring yun? Kaya nga, hindi dapat mawawala sa atin yung panalangin. Hindi dapat mawawala sa atin yung salita ng ating Diyos na binabasa natin, na pinapakinggan natin. Dapat yun araw-araw, oras-oras natin hawak ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos. Kasi totoong hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan kung magtitiwala tayo sa ating Diyos.
Sasamahan niya tayo, tutulungan niya tayo, poproteksyonan niya tayo. Pangako yan ng ating Diyos, mga kapatid. Lagi natin yan naririnig at nababasa. Yun lang. Ang tanong, isinasabuhay ba natin ito? Pinangahawakan ba natin ito? Talaga bang ito ang nasa puso natin? Saan man tayo pupunta, ano man ang ating gagawin na kahit tayo matutulog, iniisip natin ang salita ng Diyos o wala lang? O talagang busy na tayo? O talagang busy na tayo sa napakaraming bagay? O talagang puro worries na lang ang ating iniisip? Huwag po, mga kapatid. Dahil may totoong darating na kailangan nating pagtagumpayan. Kaya kailangan natin ng magdasal, ng magdasal, ng magdasal. Huwag yung puro worries. Huwag yung konting kibot, nagagalit. Huwag yung konting kibot, nagtatampo, naiinis, biglang nalulungkot, biglang nagmumukmuk. Minsan hindi pa kakain, hindi pa kikibo, hindi magsasalita. Huwag puro yun ang isipin natin, mga kapatid. Isipin natin na maging maghanda tayo. Dan lagi tayong maging handa. Mga kapatid, yan po ang dapat natin isipin. Yan ang dapat nating alalahanin everyday ng ating buhay. Pagkagising, manalangin, hingi kagad ng guidance, ng kalakasan, ng proteksyon sa ating Diyos. Mamaya, pray uli. Hingi pa rin ng guidance, ng proteksyon, ng kalakasan. Hingi pa rin ng hingi. Mamaya, pray uli. Pray uli. Pray uli. Para lagi tayo napapakinggan ng Diyos. Para hindi tayo mapahamak. Para hindi na tayo magkasala. Turo din natin ito sa ating mga mahal sa buhay para mag-pray din sila. Para maging handa rin sila. Para hindi rin sila mapahamak. Yan po ang gawin natin. Magmahalan, mga kapatid. Ngayong kailangan natin na magmahal ng ating kapwa. Magpatawad tayo. Yan ang kailangan natin. Para lahat ay maging handa, mga kapatid. Nakakalungkot talaga isipin o makita kung minsan na busy ang mga tao sa kung ano-anong mga bagay. Kaya dapat ipanalangin natin sila, mga kapatid. Baka doon na sila nakafocus. Yun na talaga yung kanilang iniidolo. Yung kanilang ginagawa. Yun na talaga yung kanila sigurong dinudiyos, mga kapatid. Kaya dapat natin silang ipagdasal. Ipagdasal ng ipagdasal, mga kapatid. Yan ang salita ng ating Diyos. Pinapaalala sa atin. Pinapaalala sa bawat isa na magmahal, magpatawad, magpakumbaba, manalangin, gumawa ng mabuti, tumulong, at maging handa sa lahat ng oras. Yan ang nilalaman palagi ng salita ng ating Diyos. Sinasabi niya, yung pangako niya, na kung tayo susunod sa Kanya, kung tayo magmamahal, magpapatawad, matatanggap natin yung Kanyang mga pangako. Kung tayo maglilingkod sa Kanya ng maayos ng tapat, matatanggap natin ang pagpapala. Yan po ang sinasabi. Kaya paulit-ulit ang salita ng ating Diyos. Siguro, yung iba nagsasabi na paulit-ulit lang ang sinasabi. Kasi yun ang nakasaad. Yun ang sinasabi ng salita ng ating Diyos. Nabasa natin ulit. So, inuulit ng Diyos na tayo mag-ingat, maging handa. Bukas makalawa, yan ulit ang mababasa natin. Pinag-iingat, pinaghahanda na naman tayo ng ating Diyos. Sasabihin na naman ng iba, paulit-ulit. Kasi nga, paulit-ulit na tayong pinapaalalahanan. Kasi paulit-ulit din tayong nakakalimot. Paulit-ulit din tayo nagiging busy sa mga bagay-bagay. Kaya paulit-ulit din ng Diyos na tayo ay pinapaalalahanan. Kaya magpasalamat tayo, mga kapatid, dahil inuulit ng Diyos na tayo paalalahanan niya. Kesa naman walang paalala ang ating Diyos. Hindi tayo makakapaghanda. Kawawa po tayo. Mabuti na yung paulit-ulit at natatandaan natin na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na tayo ay maging maingat.
Wag puro worries, wag puro kasiyahan, wag puro pera ang ating isipin. Isipin natin na maghanda tayo na panghawakan ang salita ng Diyos at ibahagi ito. Yan ang ating isipin araw-araw mga kapatid. Dahil hindi natutulog ang Diyos. Alam niya kung sino yung mga dapat iligtas. Kaya tayo naman ang gagawa ng paraan para talagang tayong lahat ay maligtas. Kasama yung ating mga mahal sa buhay. Kasama yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Sino pa yung gusto nyong maligtas? Ihayag nyo, i-share nyo ang salita ng ating Diyos. Sabihin nyo rin yung paalala ng ating Diyos sa atin para sila rin ay maligtas. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito mga kapatid. Napaalala na naman sa atin ng ating Panginoong Hesus. I pray na balik-balikan natin itong paalala ng ating Panginoon sa atin. Ulitin ko lang, maging handa sa lahat ng oras. Baka hindi natin mapansin na nandyan na pala ang mga mangyayaring sinasabi ng Panginoon sa atin. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napagsalusaluhan, na ating narinig, napag-aralan ngayong umagang ito. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Panginoong Hesus. Salamat sa banal na Espiritu na nasa atin na nagpapaalala ng ating mga napapag-aralang salita ng Diyos. Salamat sa ating Diyos. Mga kapatid, muli tayong mananalangin. Hihingi tayo ng tulong, ng kalakasan, ng guidance, ng protection. At ipagpapasalamat natin ang salita ng ating Diyos. Ating naririnig araw-araw. Kayo rin mga kapatid, mag-pray din kayo. Magsiyuko tayo. Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Aming Diyos na banal. Nagpapasalamat ulit kami sa iyong salita na aming narinig, napag-aralan. Ngayong umagang ito, muli mo po kaming kinausap, muli mo po kaming pinaalalahan. Salamat po. Salamat po, Lord God. I pray na magawa nga namin ito, Lord God, na hindi masyadong magsaya, na hindi masyadong maglasing o anuman, hindi masyadong isipin lahat ng worries sa mundong ito, Lord God, sa aming buhay. Turuan mo po kami, liwanagin palagi ang aming puso at isipan, na lagi lang namin isipin na maging handa. Isipin at pag-aralan palagi ang iyong salita at hawakan, isabuhay, dalhin ito saan man kami nandun ang iyong salita, O Diyos. Turuan mo po kami maging masipag, maghayag ng iyong mga salita sa aming mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Gawin mo po kami masipag, bigyan mo po kami ng kalakasan, O God. Bigyan mo po kami ng wisdom, O God, sa aming pagsishare ng iyong salita. And I pray, Lord God, na maging handa nga po kami lahat, Lord, sa lahat ng oras. Lord, huwag mo po kaming pababayaan. Huwag mo po kaming iiwanan, O Diyos. Na kahit kami natutulog, Lord, I pray na proteksyonan mo po kami. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, ingatan mo po bawat isa at paalalahanan din, Lord God, yung mga tao sobrang busy sa kanilang pagtatrabaho, sobrang busy sa kanilang business. Lord, liwanagin mo po ang kanilang puso at isipan na hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, Lord God, ay yung relationship namin sa iyo. Ang mahalaga, Lord God, ay yung salita na aming nalalaman, O God. Dahil ang iyong salita ang katotohanan. At ang iyong salita ay totoong mangyayari sa bawat buhay ng tao dito sa buong mundo. Kaya Lord, protect us, guide us, help us, O God. Teach us, O God. Huwag mo po kaming pabayaan. Huwag mo po kaming pabayaan, O Diyos. Huwag mo po kaming pabayaan. Ama, nagpapasalamat din po ako sa patuloy na pagpapala na ibinibigay mo sa amin, Lord God. Na kahit kami nagkakasala madalas, pero nandyan pa rin ang pag-iingat mo po sa amin. Nandyan pa rin ang pagpapalang binibigay mo po sa amin. Nandyan pa rin ang katagumpayan na binibigay mo po sa amin. At dinidinig mo pa rin ang tinutugon ng aming panalangin kahit na kami ay makasalanan.
pray, Lord, na ang lahat ng tao magkaisa, magkasundo, magmahalan, magpatawaran at magpakumbaba at sama-samang lumapit sa iyo, magbalik loob sa iyo at sama-samang manalangin oras-oras agad. Yan nawa ang gawin ng lahat ng tao. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po muli, Lord, sa iyong salita. Salamat din, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain. Salamat din, Lord. Salamat po. Salamat po, Lord. Dahil narito ka. Kasama ka namin sa aming tahanan. At kahit nasan kami, Lord God, pinangungunahan mo po kami. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa lahat, Lord Diyos. Sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa aming lahat. Salamat po, Lord. Dininig mo ang aming panalangin at tinugod mo ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po. Muli, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Amen po. Amen. Salamat sa Diyos. Narinig niya ang ating panalangin. Ulitin ko mga kapatid. Mag-pray tayo palagi. Magbasa ng salita ng Diyos. At ihayag natin ito sa lahat ng tao. God bless po sa inyo lahat. At God bless po sa ating lahat.